whatever flames may rage, give me strength to save some life, whatever be its age. Let me embrace a little child before it's too late, or save an older person, horror of that fate. And if according to my fate I am to lose my life, please bless with your protecting hand my children and my wife. And if according to my fate I am to lose my life, please bless with your protecting hand my children and my wife. Enable me to be alert and hear the weakest shout, and quickly and efficiently put the fire out. I want to feel my calling to give the best in me, to guard my every neighbor, protect his property. And if according to my fate I am to lose my life, please bless with your protecting hand my children and my wife. And if according to my fate I am to lose my life, please bless with your protecting hand my children and my wife. And if according to my fate I am to lose my life, please bless with your protecting hand my children and my wife. And if according to my fate I am to lose my life, please bless with your protecting hand my children and my wife. Huwag kang kupura! Huwag kang maglilipad! At huwag kalimutang i-follow, I-like and share ang Facebook page ng Bureau of Fire Protection Region 2. magandang hapon, Pilipinas! Magandang hapon ka, BFP TV. Yan, sa lahat po ng ating mga tagapakinig, tagapanood sa hapon na ito, ako po si SFO2 Junalyn Diadatu. At ako naman po si SFO1 Donilyn Sitabihe. At ito ang BFP Los TV. Mula sa BFP Region 2. Mula dito sa BFP Region 2. Sa probinsya ng Isabela, Nueva Vizcaya, Cagayan,
BFP 2. BFP 2! Ito ang BFP TV Live! Magandang hapon, Ma'am Juna. Magandang hapon, Ma'am Donna. Na-miss mo ba ako? Medyo nawala ako ng isang episode. Ayan. Oo, Ma'am, na-miss kita and welcome back sa ating BFP 2 TV. Third episode na tayo ngayon, Ma'am Juna. Ayan. So, medyo exciting ang ating episode sa hapon na ito, Ma'am Donna. Oo. Bago natin simulan, Yes, bago natin simulan ang ating episode, ang third episode, ay syempre, huwag natin kakalimutan batiin ang mga special mga tao dito sa ating ahensya sa Bureau of Fire Protection Region 2. Panoorin po natin ito. So, ayan. Ma'am Donna, yung ating mga... salamat mga Ma'am Sensor sa buong hanay ng Bureau of Fire Protection. Ayan. I'm sure full support sila sa ating programa, ang BFP TV, sa lahat po ng rehiyon sa buong Pilipinas. Oo, Ma'am Juna. From Region 1 and of course Region 2 at sa Caraga Region, sa BARM at sa lahat ng 17 regions to include the NFTI. Ayan. Ma'am Juna. Ayan, so ngayong hapon na ito, medyo mainit-init ang ating mga paksa at magkakaroon po tayo ng tatlong segment actually sa hapon na ito. Ano yung mga segment na yun, Ma'am Juna? Okay, tinatawag natin itong tandaan natin to. Wow! At yung pangalawa naman ay pag-usapan natin to. At syempre yung pangatlo ay ibida natin ito. Kaabang-abang yung ibida natin ito, Ma'am Juna. Yes. Of course, syempre, bago tayo magpatuloy sa ating mga segment sa hapon na ito, Ma'am Donna, wag natin kalimutan ang napaka-special na tao sa buwan ng Mayo. Dapat natin silang i-greet. Yan. So, ayan na nga po. Dahil nga Mother's Day nung nakaraang linggo, may we take this opportunity to acknowledge our mother firefighters all over BFP Region 2 at maging sa buong Pilipinas. So, isang pagbati ng pagmamahal at pagbubugay para sa lahat ng dakilang ina, inay, inang, nanay, ma'am, mami, mama, anuman ang tawag natin sa kanila. Maging sa ating mga tita, mga lola, at sa mga magiging ina pa lamang. Gayon din sa mga tatay at mga guardians na tungayong ina. Kayo po ang aming inspirasyon at gabay sa pagtataguyod ng isang pamilya bilang mga ilaw ng tahanan. Hindi po matatawaran ang inyong mga sakripisyo at pagmamahal. Kaya mula po dito sa tanggapan ng Bureau of Fire Protection Region 2, kami po ay lubos na bumabati ng Happy Mother's Day sa inyong lahat. Ma'am Juna, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day din sa iyo, Ma'am Donna, at sa lahat po ng mga mothers. Mabuhay po tayong lahat. Ipagpatuloy po natin ang ating pagiging ilaw nga ng ating tahanan. Inspirasyon natin yung mga nanay natin, syempre. Oo, syempre, Ma'am Juna. Wala tayo dito ngayon kung hindi dahil sa kanila na nagbigay sa atin ng
buhay. Yes, of course. Huwag naman kayo magselos mga tatay dahil meron naman kayong sariling Father's Day. Yan. Sure na sure, abangan nyo rin po ang greetings po namin sa inyo. Next month, syempre sa buwan ng Hunyo. Ayan. Ayan. So, mag-umpisa na tayo sa ating mga segment, Ma'am Donna. Ang unang segment ay Tandaan natin ito. Ayan, sa segment na to ay ating makakasamang ating siyempre correspondent sa Bureau of Fire Protection Regional Office, si FO3 Valerie Kilang Castaneda. Ang topic natin dyan ay pag-iwas sa heat stroke. Ayan. So, kasamang Valerie, bigyan mo naman kami ng tips para sa pag-iwas sa heat stroke. Panoorin natin to. Degrees Celsius ang naitala ng Pag-asa noong May 16 na temperatura dito sa Tuguegarao City. Ang init ng panahon na ating nararanasan dito ay nakakabahala. Kaya't kapag ikaw ay matagal na na-expose sa init ng araw, maaaring mag-overheat ang inyong katawan at maaaring maranasan ang heat stroke. Ang mga taong nagtatrabaho sa ilalim ng araw everyday ay mas mataas ang risk sa pagkakaroon ng heat stroke. Kapag ikaw ay nakaranas nito, ang iyong katawan ay nawawalan ng kakayahan na mapalamig ang kanyang sarili. Ang heat stroke ay maaaring iwasan. Narito ang ilan sa epektibong paraan upang makaiwas sa heat stroke. Una, wear protective gear outside. Kapag ikaw ay lumabas ng bahay o ng opisina, maaaring marapating gumamit ng payong o sombrero para makaiwas sa init na dulot ng araw. Pangalawa, limit outdoor activities. Kung wala namang importanteng lakad sa labas, bawasan ang oras ng paglalagi sa labas ng bahay, lalo na sa tanghali at sa hapon. Pangatlo, stay hydrated. Uminom ng maraming tubig o fluids upang maiwasan ang dehydration. Iwasang gamitin ang alak, tsaa, kape, soft drinks bilang pang-hydrate dahil maaari itong makaapekto sa kakayahan ng iyong katawan na kontrolin ang temperatura nito. Pang-apat, proper ventilation at home and in the workplace. Buksan ang mga bintana sa ating mga bahay o sa opisina during daytime. Kung mayroong sapat na budget naman, maaaring bumili ng electric fan or magpakabit ng air conditioner. Panglima, wear loose clothes. Marapating gumamit ng loose na damit o maluluwang na mga damit lalo na kung napakainit ng panahon. Ito ay makakatulong para mapreskohan ang iyong katawan. At pang-anim, be cautious. Huwag i-take for granted yung init na nararanasan natin ngayon. Kaya't hanggat maaari ay umiwas sa pagbababad sa init ng araw. Huwag i-take risk ang sarili para hindi makaranas ng heat stroke. Tandaan, huwag na huwag sabayan ng init ng ulo ang init ng panahon. Kaya't be cautious and stay chill because heat stroke can kill. Back to you, Ma'am Donna and Ma'am Juna. O ayan nga Ma'am Juna, napanood natin ang mga paraan para sa pag-iwas sa heat stroke. At napapanahon lamang na talakayin natin ang topic na ito dahil nga nasa Tuguegarao City tayo. And we all know that the Tuguegarao City is the hottest city in the Philippines.
And it is recorded in the Philippine history way back 1969, 2012, at hanggang ngayon, ang Tuguegarao City talagang napakainit na syudad sa buong Pilipinas. At kung gusto niyong maranasan ang hot city, pumunta lang po kayo dito sa Tuguegarao City. Kasing hot ba natin, Ma'am Jonah? Sure yan, hot tayo. So, may ganun. Anyway, ayan, so totoo naman, nakaka-alarma kasi talaga yung ating klima dito sa Tuguegarao City. Kaya naman, dapat tandaan po natin yung mga binahagi ni kasamang Valerie. So, huwag kalimutan, uminom ng tubig, stay hydrated po, basta natin yung lumabas. Kung gusto ko rin yung lumabas, punta po kayo ng SM City, Robinsons. Okay. So, for nga, nasabi nga ng Pag-asa, Ma'am Juna, nitong March 1, 2023 lamang po, ang Apari, Cagayan, na kung saan ang Apari ay parte ng Region 2 nakapagtala ng 46.0 degrees Celsius, Ma'am Juna. Napakataas at napakainit na heat index ang ating naranasan. Ingat-ingat po tayo para maiwasan po natin ang heat stroke, no? Delikado po ito. Yan. Okay. Bago pala, Ma'am Juna, gusto kong parang i-quote yung sinabi ni Ma'am Valerie kanina at medyo tumatak sa aking isipan. Yung sabi niya kanina, wag daw sabayan ng init ng ulo ang init ng panahon. Opo, kasi sabi niya, heat stroke can kill. Kaya stay cool and just stay relax, chill. Halo-halo tayo, paminsan-minsan. Another advertisement, Ma'am Jonah. Baka may pahalo ka dyan, no? Anyway, ayan, Ma'am Donna, yan ang ating first segment sa episode na ito. Ang tandaan natin ito. Ayan. So, yung next segment natin ay pag-usapan natin ito. Ano bang ating paksa sa hapon na ito, Ma'am Donna? So, dito sa segment na to, Ma'am, tatalakayin natin ang edit. So, itong edit, hindi to si kumaring edit, Ma'am Juna, kundi isa itong acronym. So, edit, ito ay exit drills inside the home. Yan. Dahil nga ang paksa ng prevention or fire prevention month for May is home exit plan. Yan, kaya makakasama natin si Edith. At dahil nga din, Ma'am, acronym pala itong si Edith na yun nga, tulad na nasabi natin kanina, exit inside the home, gumawa din tayo ng acronym. So, ito ay 5Ps ni Edith. Ayan. 5Ps. Yan na. Parang na-adapt natin yung 4Ps ng DSWD, Ma'am Donna. Congratulations pala sa aking partner sa nakaraang quiz B na sinagawa po or hinost po ng ating DSWD Region 2 ng aking partner naman ang ginawaran ng first prize dahil siya ang pinaka-the best among yung sa mga nag-take ng quiz. Congratulations, partner. Thank you, Ma'am Juna. Thank you, DSWD. Thank you, RD po sa opportunity. Yan. At nakatanggap siya ng, syempre, certificate, award, and cash. Tumatagiting na naman, Ma'am, na 500,000 pesos. Akala ko 5 million. Anyway, ganyan po kaatalino ang ating mga... Hindi naman po, Ma'am Juna. Huwag ka na maging humble, pero I'm proud of my partner talaga. Ayan, so proceed na po tayo sa ating pag-usapan natin to ang home exit plan nga. Makakasama natin or mapag-usapan natin si Edith. Ayan. Yes, Ma'am. Hindi si Marites, si Edith. Okay. Dahil nga this pertains to family o pamilya, Ma'am, kaya ang ginawa din nating acronym ay P. Dahil nga sa pamilya, P din. So, ang 5 P's na ito ay plan, prepare, practice, protect, and press. O yan. Yan ang 5 P's ni Edith. So, first, Ma'am, is yung plan. Plan your escape. Draw a floor plan or layout of your home and make an escape plan.
find at least 2 ways out of every room, including doors, windows, and any other way you could use to get out. So, establish a meeting place outside your home. So, sandali magkaroon ng sunog, Ma'am Juna, or anumang sakuna sa loob ng ating tahanan, wala nang oras para magplano. Kaya, nararapat lamang na pagplanuhan ng buong pamilya ang floor plan o layout at ang exit routes ng ating pamamahay. Dahil nga, sabi nga nila, bahay ko to, ligtas ako dito at ligtas ang buong pamilya. Ayan. So, importante talaga ang pagpaplano dahil nga sabi, if you fail to plan, you plan to fail. Ayan. So, importante po na ang mga magulang, ang nanay at tatay, ay kausapin nila ang kanilang mga anak para sa plano ito. Ayan. At ang pangalawang P naman po, partner, ay prepare. Ayan. Prepare, always be prepared. Yan. Make sure everyone in the household can unlock all doors and windows quickly, even in the dark. Of course, syempre, pag bahay mo, kahit nakapikit ka pa, yan, nakapikit ka, alam mo kung nasaan ang main switch, alam mo kung saan ang pintuan, yan, lahat ng parte ng iyong bahay, alam mo yan. So, siguraduhin lahat ng miyembro ng iyong bahay, alam ang ginagawa kapag yun sa ng sunog yan, or ibang sakuna. Yan. Alam nila yung kanilang escape plan. Yan. Prepare. Lalo na Ma'am Juna kapag may mga kasama tayong mga bata. Yes, at importante yun. mga ating mga lolo-lola or may mga elderly tayong kasama. So, dapat alam nila, hindi lang basta, alam nila yung layout or floor plan, kundi naka-prepare din sila in case. Kasama yan sa pagiging prepared, pagiging handa ng pamilya. Lahat ng miyembro ng ating pamilya, kasama na miyembro ng pamilya lahat, yung extended family natin, kung nandyan ang lolo, lola, aunties, ganyan, mga kapamangkin. Alam nila yung ating plano. Kailangan prepared. At kasama din sa preparedness o paghahanda, yung meron tayong kit, oo, yung kit na yun, Ma'am Donna, kasama dun yung mga emergency, oo, mga first aid kit, ganyan, mga damit, extra na damit. Para hindi na, in case babalikan pa. Oo, kailangan natin dito, yung madali lang siyang bitbitin, na pagka alam mong emergency yun, at yun ang talagang bibitbitin mo. At alam mo kung saan nakalagay yes, yun. oo. Lahat doon ng mga basic need ng pamilya nandoon. Even yung mga importanteng papeles, dapat nakalagay po doon sa kit na yun o sa bag na yun. Oo, I think sa DILG, tinatawag natin ito ibalde, yung mga emergency. Pero sa amin naman, meron kami din tawag sa bahay, sa pamilya namin. We call it 72-hour kit. 72-hour kit dahil pwede kang makasurvive within 72 hours. Yes, ibig sabihin 3 araw. Yan. So, bawat miyembro ng pamilya may bit-bit na 72-hour kit para at least kahit na masunog or merong emergency, meron kayong gagamitin, hindi nyo na nga mababalikan yung mga bagay-bagay. Yan ang kasama sa preparedness ng to. So, ang ating pangatlong piece naman, Ma'am Juna, ay practice. Practice, practice, and practice. Dito, pwede natin isingit yung old adage na to, Ma'am, na practice makes perfect. So, kahit nga pinapractice, minsan kapag ka nandyan ang emergency, medyo natataranta tayo, pero nakakatulong pa rin yung practice talaga. So, once we have designed our escape plan, we must have to test it to make sure it works. So, we must have regular exit drills in the home that will allow us to test the plan and make adjustments as needed. So, tulad nga ng nasabi ko kanina, we must make sure that our children know yung hindi lang alam nila yung plan, kundi yung mga bata, ma'am, is alam nila kung paano yung exit routes, and alam nila kung paano itong edit, hindi lang tayong mga nakakatanda, kundi lalo na yung mga bata. At magagawa natin yan sa pamamagitan ng practice, pag-ensayo. I-practice natin yung plano natin. Kaya din tayo sa Bureau for Protection, ma'am, at sa lahat ng mga disaster-related agencies, yung ginagawa natin yung NSED. So, meron tayong quarterly na
NCED, yung National Simultaneous Earthquake Drill. Na pinamumunuan naman po ng ating yung OCD, Office of Civil Defense. Ayan, magandang hapon po sa inyo dyan, Sir Rafael. Ayan, segue lang natin yung partner. So, Ma'am Donna, yung ating pang-apat naman na letter P ay ang salitang protect. Yan. So, promise yourself, once you get out, you stay out. Yan. So, you have to protect yourself. Protect yourself, na, hindi lang yung sarili mo, kundi yung pamilya mo na rin. Na once na may sunog, kailangan, ay wag na, bumalik pa sa loob ng bahay para, ay, yung aking 1 milyon. Hayaan mo na yun. Ang importante ay ligtas ka. Dahil ang pera, ang bagay, mga bagay na yan ay napapalitan. Pero ang buhay po natin, isa lang. Pag ito ay nawala, ay naku, hindi na natin ito maipapalik. Madalas, ma'am, yung mga recorded deaths dahil bumalik, ma'am, in case of fire or kapag may emergency, mostly sila yung mga bumabalik kasi may kailangang isalba, kunin, at sana maiwasan yung mga ganitong pagkakataon. Yes. At saka bigyan natin diin, Ma'am Donna, yung protect, no, yung protection ng pamilya. Huwag natin masyadong nilalagay ng grills yung ating mga bahay. Oo, nagiging kulungan na tuloy ito. Para sa atin, medyo maglagay po tayo ng fire exit in our homes. Ganyan, madaling maraming lock. Yes, oo. Mamaya, yung mga susi. Oo, mataranta po tayo mga kaibigan. Hindi na natin alam yung gagamitin natin mga susi. Maganda ito. Protection ito para sa mga magnanakaw, maaari, pero hindi po ito talagang safe para sa ating pagdating naman sa sakuna ng sunog. Sabi nga nila di bali ng manakawan, wag lang masunugan. Pero yung dalawang yun, mga ayaw din naman nating manakawan. Lalong ayaw din naman nating masunugan. Oo. Maging iplano po natin yung ating tahanan na maprotektahan tayo siyempre sa magnanakaw, pero makakalabas naman po tayo pagdating ng sakuna ng sunog. Oo, Ma'am Jonah. So, susunod naman po, tsaka number 5 and ang pinakahuli sa 5 P's ni Edith ay ang press. Bakit press, Ma'am Jonah? So, once secured, once na nakalabas na tayo sa ating bahay, at once na alam nating na kaya na nating humingi ng tulong, immediately press our phone and call for the authorities or for the nearest fire station, or kung hindi mo memorize ang number ng fire station, ang hotline ng ating fire station or yung mga ibang hotlines ng ating mga otoridad, dial na lang natin yung 911. So, at meron sasagot po sa kanila. Oo. Pero importante pa rin talaga na bigyan natin ng puwang yung ating hotline sa ating mga cellphone. Okay, importante po itong hotline po ng PNP, ng BFP. Meron po tayong mga rescue, yan. Mga task force. Yes. Sa mga barangays, mga barangay natin, ma'am. Kahit sino na alam natin agad-agad na mag-responde. Makakatulong po sa atin. Ayan, so importante yung mga 5 P's na yan, Ma'am Donna. Ulitin po natin yung ating 5 P's. Una ay plan. We have to prepare. Yes. Practice. Protect and press. Huwag niyo kalimutan ang press. Ayan. So, yan, Ma'am Donna, yung ating 5 P's. At para bigyan pa rin ng emphasis yung ating talakayan sa segment na ito, yung pag-usapan natin. Panoorin po natin ang isa pang paalala mula sa Bureau of Fire Protection Region. Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na naman po ang inyong Bureau of Fire Protection Region 2 upang magbigay ng ilang paalala upang kayo'y maging ligtas.
Dapat alam ng bawat isa ang EDIT o tinatawag na exit drill in the home. Ang EDIT o ang exit drill in the home ay isinasagawa sa ating mga tahanan upang makalabas ang bawat miyembro ng ating pamilya sa kahit anong uri ng sakuna. Ito ang dapat tandaan ng bawat isa. Una, gumawa ng exit plan sa inyong tahanan at sanayin ng bawat miyembro ng pamilya dito. Pangalawa, ang smoke o fire detectors ay makakatulong upang magbigay alert po sa bawat isa kung sakaling magkakaroon ng sunog. Pangatlo, magtakda ng isang lugar na kung saan pwedeng magkita-kita ang bawat membro ng pamilya kung sakaling sila ay magwawatak-watak. Pang-apat, kung sakaling may mapapansing nasusunog o nasusunog na bahay, sumigaw at i-alerto ang iba. At kung maliit pa ang sunog at kakayaning apulahin, patayin ito gamit ang kahit anong pamatay sunog. O kung hindi kaya, ay mag-evacuate na lamang. Lisanin ang inyong tahanan. Huwag nang mag-video o mag-selfie. Mangyari po ay tumawag na lang tayo sa pinakamalapit na fire station upang sila ay makaresponde. Yan po ang mga dapat nating tandaan pagdating sa EDIT o tinatawag nating exit drill in the home. Muli, ito po ang inyong Bureau of Fire Protection Region 2 na nagsasabi, pagdating sa pag-iwas ng sunog, hindi ka nag-iisa. So ayan nga partner, napanood natin ang edit ng Bureau of Fire Protection Region 2. At ngayon naman, pupunta na tayo ngayon sa panghuling segment ng ating episode 3. Ito ay ang Ibida Natin Ito. Ayan, So, kabida-bida naman talaga itong ating Bureau of Fire Protection Region 2 partner. Ayan. So, ito nga ang bagong proyekto ng ating buting Regional Director, Chief Superintendent Lizalde Manabat Castro. Ito ay ang BFP-R2 Project Atinto. So ito ay isang acronym na ang ibig sabihin ay Adapting Technology and Innovation through Network Transactions in Office Reports and Services. So, bagong proyekto to ng Bureau of Fire Protection sa initiative ng ating Regional Director. Kasabay nito ay yung naunang proyekto din ng ating reyon. Ito yung BFP PDAM or yung Personnel Daily Attendance Monitoring. So, grabe Ma'am Juna ang ating Regional Director. Ano pa kaya ang mga bago niyang proyekto? maiisip. Ito ay para sabayan yung talagang teknolohiya, Ma'am Donna, kasi take advantage of our technology para maging mabilis yung ating serbisyo sa ating mga constituents. At doon din naman tayo papunta sa era ng technological and digital modernized era. Okay, tapos na po yung ating era ng manual. Mabilis, marami na po tayong mga programmer, mga ITs, at mga talents ito, mga pwede nating gamitin para mas mapabuting ating servisyo. Ayan. So, dahil sa project na atin to, makakasama po natin muli ang ating Regional Office Correspondent, FO3 Valerie Kilang Castañeda. Sorry Valerie, nakakalimutan ko yung apelyido mo nung kadalaga mo, Kilang Castañeda. At kanyang nakapanayam ang ating Regional Director. Pasok, kasabang Valerie. Maraming salamat, Ma'am Juna.
nandito tayo ngayon sa Office of the Regional Director kung saan natin kakausapin ang ating RD. Tara, samahan niyo ako. Good day, sir. Kasama ho natin ngayon ang ating butihing Regional Director, Chief Superintendent Rizal de Manabat Castro, sir. At isang karangalan na makapanayam po kayo ngayong umaga, sir. At ayoko na, sir, magpatumpik-tumpik pa dahil isa ako sa mga excited sa proyektong ito, sir. Sir, ano ho ba ang project atin? Before that, Bal, I would like to greet yung lahat ng mga nakikinig at nanonood ng ating programa. Magandang umaga sa ating lahat. So, what is this project atin ito? Ito yung adapting technology and innovation through technology and network transactions in office reports and services. This is a modernized tool used to accelerate the pace of digital transformation in the workplace from the regional office down the provinces hanggang sa field units natin sa PAB stations. In short, para mapabilis natin yung ating mga transaction, whether that is admin matters, logistic matters, and hopefully we could also deal with the fire safety enforcement matters. Now, we undertake the signing of the Memorandum of Agreement way back with the North Ryan Tech Incorporated, represented by the Chief Executive Officer, Mr. Julian Arnel Paulo Sia. Ito yung unang implementasyon ng BFP Region 2 project atin ito. This was held last October of 2022 last year at our conference hall here in the regional headquarters. Now, as a matter of fact, we have already conducted a pilot testing last May 3, 2023, held at Sandigan Hall here in BFP Regional Office 2. It was attended by the Regional Admin Division together with different provincial and station administrative branches and sections. The purpose of this project is to give them an idea on the first phase of the said project. And last week of May 8, 8 to 12 I should say, the regional team headed by our chief admin was able to conduct a rollout to different provinces of BFP Region 2. Yung ating province of Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, and province of Quirino. And at the same time, through Zoom link, yung ating probinsya ng Batanes. General Castro, sir, paano ho nabuo or bakit po nagkaroon ng project atin to? Actually, the project atin to, kaya nga na sinasabi ko, we should be at par with our counterparts. Sabi ko nga, digital world na ito eh. Dapat hindi mahuli ang Bureau of Fire Protection sapagkat kapag ginamit natin itong teknolohiya na ito, mapapabilis ang serbisyo natin, hindi lang sa ating mga kasamaan sa Bureau of Fire Protection, kung hindi sa ating mga kababayan. At kapag ito ay natapos hanggang sa buwan ng Hunyo, our target date is up to the month of June, ay mapapakita natin sa ating mga kababayan ang importansya ng teknolohiya. At the same time, we have to adapt changes. And this is part of change. And we are really happy to note that the said program was also based on our PDAM, yung ating tinatawag na Personnel Daily Attendance Monitoring. Wherein, yun nga, nakikita natin na napakabilis yung pag-check ng attendance. Very accurate, specific. At the same time, hindi pwedeng maggaya yung ating mga tauhan sa baba. Ganon din dito sa regional office. So, ipinakikita natin sa ating mga kababayan na tayo ay seryoso sa serbisyo publiko.
At isa dito para matulungan natin ang ating mga kababayan ay mapabilis yung ating serbisyo sa pamamagitan ng pag-apply nitong teknolohiya ito. Yes po, sir. We recognize that BFP Region 2 is the first implementer among all the 17 regions across the Philippine archipelago of digitalized attendance monitoring at yun nga po, sir, ang ating BFP PDAM, which of course led us triumphantly of being recognized as the best regional office in 2022. And here we are again, sir, with our newest project Atinto. And again, we are the first in Region 2 to have this project. You know, just to add on with your statement, it's not we are bragging about our project, but honestly, it was a big leap to BFP Region 2 when we applied BPDAM. And we were able to show to everybody that we can do it. Sabi ko nga, basta't sama-sama, kaya. So, at the same time, we were able to prove to other regions that BFP Region 2 can do it. So, as long as there is cooperation. So, again, we need the cooperation of our members in the field to cooperate with us to finish what we have started, the project Atinto. And rest assured, once we were able to finish the datas that may lagay natin dito sa programang ito, kayo po ang makikinabang. Hindi po si Sir Castro ninyo, kung hindi, tayong lahat. Ganyan din po ang ating mga kababayan. Sir, maraming salamat po sa pagbibigay ng oras sa amin para sa third episode ng BFP DOS TV. And gusto rin namin i-take, sir, yung opportunity na ito upang makahingi ng inyong mensahe para sa men and women po ng BFP Region 2, sir. Okay, Bal, unang-una, I would like to extend my appreciation and my snappy salute to the men and women of BFP Regional Headquarters, headed by our command group, the ARDA, no other than Colonel Greg Bumowe, our ARDO, Colonel Andy Galapia, our RCS, Colonel Genesis Morondos, and the Chief of the SRI, Colonel Jesus Sugi, and all the division chiefs. Hindi ko na kayo iisa-isahin, sapagkat this was a concerted effort, it's a teamwork, and I would like also to take this opportunity to to extend my appreciation also to the head or yung brain ng programang ito, no other than FO1 Corpus, sapagkat kung hindi sa kanya, sa sipag ng kanyang team, hindi ko nasasabihin kung sino yung mga kasamahan niya, at that is my Waterloo, ay hindi magiging makabuluhan itong proyektong ito. Gayunpaman, I would like also to ask again the support and cooperation of the men and women of Bureau of Fire Protection Region 2. Again, we have to come up with sabi ko nga, we have to act and work as one again so that we could finish this project. Because this is not only the project of the regional headquarters, but the project of each and every one of us. So we need again your cooperation. So again, magsama-sama po tayo para po sa isang proyekto para po mapabilis ang ating serbisyo sa ating mga kababayan dito sa Region 2 at mapakita uli natin sa buong Pilipinas na kayang-kaya natin ang proyektong ito. Sabi ko nga, basta't sama-sama, kayang-kaya. So again, one BFP, one Region 2. Ingat-ingat po at God bless po at mabuhay po ang kawani ng Papatay Sunog. Muli, maraming salamat po, sir, at pagpalain kalalo ng ating poong Maika. Palain po ang buong BFP Region 2. Maraming salamat po.
Ayun na nga, Ma'am Juna, napanood natin ang interview ng ating kasamang si Val kay RD. At tulad nga ng sinabi ni RD kanina, nagkaroon ng pilot testing nung nakaraang linggo dito sa regional office. And then after that, nag-roll out ang ating regional headquarters team. Pumunta sila sa iba't ibang province para masubukan ang project atin to at para na rin sa full implementation nito, Ma'am Juna. So ating or sa atin ay naipaliwanag na nga ano ang project atin to. Okay. Ayan, so at sana ay suportahan natin ulit itong bagong proyekto na ito ng ating regional director para maging maayos nga yung ating system pagdating sa serbisyo sa atin dito sa ating rehiyon, sa BFP Region 2. Ayan. So, ayan na nga ang project atin to, Ma'am Juna. At makakaasa ang ating mga sambayanan, ang ating mga constituents in Region 2, and not only in Region 2, but in the whole Philippines, dedicated and committed service ng Bureau of Fire Protection, Ma'am Juna. Okay. So, that's it, yung ating tatlong segment sa episode na ito. At bago tayo magtapos, Ma'am Donna, huwag natin kalimutan yung ating mga pa-shoutout para magpasalamat po tayo sa mga supporters po natin sa ating mga episodes. Banggitin ko muna, Ma'am Juna, yung mga nag-send ng stars. Wow. Oo. Unang-una, syempre ang ating regional director na palagi ang nagsisend ng stars. Ganon din si Ma'am Bunso, Senior Inspector Daisy Obispado Andal. Ma'am, salamat sa palaging pag-send po ng stars. Ganun din si Ma'am Jovelyn Marinas Francia. Lagi itong nagsisend ng stars. Nung nakaraan, Ma'am, nagsend siya ng 300 plus na stars. So, salamat, Ma'am Jovi. Nagsend din ng stars si Sir Johnny Mangalindan, si Sir Clifford Joe Ray, si Nat Nat, si Ma'am Joy Pagirigan Gangan, si Sir Darius Gwen Suceso, si Sir Abner Mariano. Ayun. Sila yun, Ma'am Juna. Akala ko marami pang kasi dalawang beses nag-send si Sir Abner Mariano ng stars, Ma'am Juna. Okay. So, maraming salamat po sa mga pa-stars po natin, mga sirs and madams. Alam ko po na makakatulong po ito para may pagpatuloy ang programang BFP DOS TV. Ayan, at sa lahat pa po ng mga hindi pa nakakapag-send ng stars, don't hesitate to send them to us. Ayan. So, at saka sa mga viewers po natin, mga stations po natin mula Cagayan, Isabela, Quirino, Vizcaya, at syempre sa Batanes. Thank you for watching us sa inyo pong lahat, viewers po natin. Okay. So, mga nagpapa-shoutout, Ma'am Juna, isa-isahin ba natin? Medyo marami-rami sila magpapa-shoutout. Pero mag-shoutout na rin tayo dito sa regional office. Okay, so hindi na natin isa-isahin yung mga station, Ma'am Donna, sa dami po nila. Pero dito sa regional office, mag-shoutout po tayo, mag-pusa tayo sa command group. Yes, magandang hapon po sa ating ARDA, Senior Superintendent Greg Dumawi, sir, sa ating Assistant Regional Director for Operations, Senior Superintendent Andres Tigalapia, sir, magandang hapon, sa ating RCS, Senior Superintendent Genesis Morondo, sir, magandang hapon po sa inyo. Ayan, sabi niya kasi na-miss niya ako sa BFP DOS TV. Ayan, sa ating mga staff doon, Ma'am Valerie, Ma'am TK, Ma'am Ginan, kay Junjun, at kay Popoy. At ganoon din syempre, hindi ko makalimutan sa third floor yung ating EFCOS. Magandang hapon po sila dyan. So, sa second floor naman ako, Ma'am Juna. Baka kasi may makalimutan tayo. Per floor na lang tayo, Ma'am Juna. So, nandyan din ang ating operations kay Sir Frank. At wag natin kalimutan, ang pinakamaganda babae sa operations, si Ma'am Adis. Yes. So, pinakamaganda at pinakasexing babae. Dahil hindi lang yan, galante pa. Yan. Galante sa jokes, Ma'am Alice. Yan. Pinakamaganda dahil nag-iisang babae sa operations division, no? Ganun na din po sa FMD
kay Ma'am Olive, at syempre sa legal, sa lahat na sa legal, ang ating RIAS, ang ating prosecution and hearing, Attorney April, Attorney Rome, and the rest. Po. Emily, hello. Attorney Ping, hello pala. Yeah. Sa NHQ na nanonood po. Yes. And siyempre sa iba pang mga division, sa admin. First floor. Ma'am Sa Juna. admin division, yan, Ma'am Fe and the rest. Pinaka-senior dyan. Anyway, at saka sa ITCU, Sir Brian, hello dyan. And then, sa plans po natin, hi Ma'am Aimee, yan, congratulations for your coming baby. Ayan, magpalakas po kayo. Baka nakalimutan mo FCED mo, Ma'am June. Ay, kaya nga, of course, sa ating FCED yan, kay Ma'am Jamil, magandang hapon po, and the rest, Ma'am Daisy, and the rest of the gang. Pupunta naman tayo sa kabilang building, Ma'am June, na nandun po ang ating, of course, logistics. Ma'am Bunso, salamat sa iyong support sa amin sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay talaga. Opo, sa Laab. Yan. Regards po sa Team Laab. Mukhang makalimutan mo HSS, Ma'am Donna. Oo. Ganun din ang HSS. Doc Lloyd, hello, good afternoon. Opo. At syempre ang ating SRF na pinangunahan ni Senior Superintendent Jesus Sugi. Sir, good afternoon. Yes, good afternoon, sir. Opo. At bago ko makalimutan, syempre ang Team PIU. Kuya Jojit and Julius na nandyan lang sa harapan namin bilang aming videographer and cameraman. Salamat sa inyong dalawa. At Di tayo magiging successful kung wala yung mga dalawang poging yan, Ma'am Donna. At syempre, Ma'am Juna, ang Office of the Regional Director. I-greet natin yan. Andyan si Respos, Sir Adun, si Ma'am Yvette, si Ma'am Dali, at yung mga ating mga boys, mga kasamahan doon. At syempre, Ma'am Juna, ang ating ama ng rehiyon, Chief Superintendent Rizal de Manapot Castro. Sir, thank you. Salamat po sa suporta, sa encouragement, sa ating fatherly figure na Regional Director. Sir, salamat po na lagi nandyan para sa atin. Yan. So, thank you very much for viewing this third episode po ng ating BFP Dos TV. Huwag po kayong magsasawa na sumubaybay po sa amin. Abangan niyo po kami para sa pang-apat na episode. Malay niyo kami ay darating dyan. Probinsya. Mauna tayo ng Batanes, Ma'am Donna. Makakarating mo tayo ng Batanes. Okay, so ipapakita po namin sa inyo ang iba't ibang magagandang lugar pala dito sa Region 2. Ipapasyal po namin kayo. At abang-abang po tayo dyan. Hopefully kasama mo pa ako, Ma'am Donna. Oo naman, Ma'am June. Hindi kompleto ang BFP Dos TV kung wala ka. Siyempre, ating field correspondent si Valerie. At siyempre ay marami rin pa rin tayong makakasama sa episodes na darating pa. Okay, Ma'am June, may gustong humabol lamang ang aking kapatid. Sa grupo niya sa RHU Peña Blanca, nagpaparegards ang aking kapatid, si Baby at ang buong grupo niya sa medical team doon po sa RHU. At syempre, ma'am, magpapasalamat ang buong team ng Bureau of Protection Region 2 PIO sa ating kataas-taasan sa National Headquarters, kay Ma'am Superintendent Annalie Carbajal Atienzama at sa buong PFP, PIS, NHQ team. Salamat po. Okay. Siyempre, sa susunod po na episode ay mas gawin natin mas exciting ang Donna. Lalabas tayo. Yes, lalabas lang sinabi mo kanina. Okay, so maraming salamat muli para sa hapon na ito. Ito pong inyong lingkod, SFO2, Junalyn Dianda 2. At ito naman po si SFO1, Donilyn Sitabihe. Ito ang third episode ng BFP Dos TV. Hi po! Bye-bye! Bye-bye!
Mula sa BFP Region 2. Mula dito sa BFP Region 2. Sa probinsya ng Isabela, Nueva Vizcaya, Cagayan, Batanes, Quirino. Ito ang BFP 2. BFP Dos! Ito ang BFP TV Live! Kahit saan tawagin ang pupuli, kami maasang tutugon pa rin. Kahit saan man ang apoy ay lilipunin, sinumpaan ay aming tutuparin. Kahit kailan inyong maasahan, kami laging handang apoy ay labanan. Apoy na pananis sa kapaligiran, apoy na salot sa kaunlaran. Kahit saan, kahit kailan, handa kami na kayo'y paglaban. Ipagtanggol ang inyong kinabukasan, kahit buhay magsasapalaran. Sa diwa ay mayroong isang pangarap, sa puso ay mayroong isang hinahangat. Nasa harap ng apoy na nagtaalam, magampanan ang tungkulin ng tapat. Kahit saan, kahit kailan, handa kami na kayo'y paglaban. Ipagtanggol ang inyong kinabukasan, kahit buhay pagsasapalaran. Kahit saan, kahit kailan, handa kami na kayo'y paglaban. Ipagtanggol ang inyong kinabukasan, kahit buhay magsasapalaran. Maging ligtas po tayo sa sunog at anumang sakuna. Maging ligtas po tayo sa sunog at anumang sakuna.